Okay, tingnan po natin ang nag-viral na video na ito. Honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Brand ko yan eh. Sis ko yan eh. Yes, sign of the cross. Tinawag pa talagang gang sign, no? Ang sign of the cross nating mga Katoliko. Alam ko naman na comedy show ito, pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga gagamitin nating jokes, lalong-lalo na kung ito ay hindi naman nakakatawa. Ang pagtawag na gang sign, ang sign of the cross ng mga Katoliko, ay isa lamang patunay ng pagiging ignorante sa tunay na kahulugan nito. Now, kung ang intensyon ng nagsasalita ay for fun lamang, I think hindi ito nakakatawa na ibahin ang kahulugan o sinisimbolo ng sign of the cross. Dahil marami po ang nakikinig na inosente at baka ituring na lang nila itong ordinaryong sign o gang sign kagaya ng sinasabi nito at makakalimutan ang tunay na kahulugan nito. Now, ano ba ang pinagkaiba ng gang sign or hand sign sa ginagawa nating sign of the cross? Kung titingnan po natin dito, batay po sa referensyang ito, ang hand sign ay ginagamit ng mga gang upang makilala nila ang kanilang kinabibilangang gang at bilang isa ring paraan ng komunikasyon. At maaari din itong magsilbi bilang isang babala o banta sa mga kalabang gang. Madalas nila itong ginagawa ng mabilis upang maging mahirap sa iba ang interpretasyon para sa hindi pamilyar nito o sa mga eksperto. Ayan, malinaw po ang kahulugan. Upang ma-identify ka ng mga kasamahan mo sa gang, kailangan ng hand signs. Upang magsilbing babala sa mga kasamahan mo kapag may panganib. At isa itong sign na tanging sila lamang ang nakakaintindi. Now, ano naman ang sign of the cross? Batay po dito, ito ay isang paggalaw ng kamay na bumubuo ng isang cross, lalo na sa noo, balikat at dibdib, upang magpahayag ng pananampalatayang Kristiyano o humingi ng banal na proteksyon o pagpapala. Ayan. Ano pong pinagkaiba ng sign of the cross? At bakit natin ito ginagawa? Of course, to profess Christian faith. Dahil sa pag-sign of the cross, binabanggit natin dito ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Isa pong patunay na tayo ay mga Kristiyano at pagmamayari ng nag-iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At hindi rin nagtatapos lamang dyan, no, ang identity nating mga Katoliko sa pag-sign of the cross. Dahil by virtue of your baptism, identified ka na pagmamayari ng Diyos at hindi ng kung anong grupo ng gang. Dahil pagdating po sa reliyon, iisa lamang ang tunay na Kristiyano, ang Katoliko. Ang sign of the cross din ay paraan namin upang humingi ng proteksyon o pagpapala, kaya hindi ito basta-bastang sign o tanda lamang. Ito ay isa ring panalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na kami ay bigyan ng proteksyon mula sa mga espiritual na kalaban. Kagaya po ng sinasabi sa talata, ang Diyos ay poprotektahan ang mga taong kinikilala ang kanyang pangalan. At ang sign of the cross ay ginagawa din namin upang bigyan rin kami ng pagpapala sa araw-araw ng Diyos bilang tagapagbigay at pinanggalingan ng lahat. Kagaya nga po ng sinasabi sa talata, ask and you will receive. Kaya, kawawa naman po tayo kung ituturing nating gang lamang ang isang relihiyon. Dahil ang relihiyon ay hindi pwedeng bigyan ng kahulugan sa makamundong pamamaraan. Dahil ang relihiyon para sa Diyos ay dalisay at walang kapintasan. Hindi ito kagaya ng isang grupo lamang na makamundo ang pamamaraan. Mahalaga at makabuluhan ang sign of the cross sa aming mga Katoliko. Dahil isa ito sa paraan namin upang ipagmalaki ang krus ni Kristo. At ang sign of the cross rin, ang isa sa patunay ng marka ng kaligtasan. Ang sign of the cross din, ang patunay na kami ay mga kakampi ni Kristo. Nataliwa sa iba na kinakalaban ito at pinagkakatuwaan namang ito. Kagaya nga po ng sinasabi ni San Pablo, tulad ng malimit kong sinasabi sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinakarangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Kapahamakan lamang ang kahihinatnan ng mga taong ayaw sa krus ni Kristo. Kaya mga ka-curious, pahalagahan po natin ang sign of the cross kung ito man ay hindi pinapahalagahan ng iba. Ang importante po dito sa ating paggawa ng sign of the cross, ang Diyos po ang ating pinaparangalan at ating binibigyan ng galang. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan.
Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sa mga hindi pa po nakapag-follow at subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube, huwag na po kayong magdalawang isip pa na i-click ang button na yan at magiging updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. At huwag nyo rin po kalimutan na i-like and share upang mas marami pa po ang maabot nito. And of course, mga ka-curious, pwede rin po kayong makibahagi sa ating mga ginagawang mga corporal works of mercy sa pamamagitan po ng pag-send ng inyong mga tulong through GCash sa atin pong numero na nakalagay po sa ating description, at ating ibabahagi po ito sa mga kapatid natin na nangangailangan, and of course, suporta na pwede nating ibigay sa ating simbahan. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo, and you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. Thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opti. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us. Hello, ako po si Hilgent, isa pong deboto ng Divine Mercy. Inimbitahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Di na mga curious. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Gemma Pastrana from Pasig City, kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi nga paagi natudloan kita kung paano kita magakabuhi suno sa kabubuton sang mahal nga Dios, kag ginatudloan man niya kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala, kag madamo gid kita mga brothers and sisters may makuha kag tutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry. Kagabay pa nga sa inyong pagpamati, igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang kaluwasan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City, Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya na kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hello po mga ka-curious, ako po si Brother Roy. Isa rin po akong catechist sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko. At mabuhay tayong lahat. God bless. Hello, ako po si Brother Romel Ingalia. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi ako nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo.